Ayun, so good evening sa inyo guys. Ngayon po ay August 28, 2020 at very bad yung candle natin ngayong araw na to. So nag-loss po si PSEI ulit. So ilang araw na tayong sunod-sunod ng loss, no? Nag-loss po tayo ng negative 0.63% and then bumaba tayo, na-break na nga natin yung MA100 at 5,884.18. So ito po yung mga top trendings natin. So halos pares din nung kahapon. So may mga minings pa rin tayo sa mga cement companies. So pag-usapan natin si Merrimart, Nickel, dito, Holcim, FNI, CHP, Ali, Mark Ventures at saka si Macro Asia naman. So sinama natin si Mac kasi medyo mainit yata yung usapan sa ngayon doon sa West Philippine Sea naman. Tapos yung ating PSEI index. Okay, so bago tayo magpatuloy, pakibasa po yung ating disclaimer. Okay, as usual, doon sa mga bago nating kasama, please don't forget to subscribe dito sa ating Palabi Trader na YouTube channel. So kung bago ka lang guys, mahaba na naman yung weekends natin. Wala po tayong trading by Monday, so pwede kang mag-browse dito sa ating channel. Pag-aralan mo yung mga strategies na ginagamit natin, yung mga technical indicators, ganun din yung ating mga risk management at yung mga sample studies po natin. Lahat po related sa trading or investing naman. So kung gusto mo makipag-usap sa mga kasama nating traders, follow mo na lang ako dito sa aking Facebook account na Palabi Trader at tignan mo yung mga pinopost natin dito, baka meron pong makatulong sa iyo. Ganun din naman yung ating Facebook page. At para sa mga news, so follow mo lang ako dito sa ating Twitter account na Palabi Trader naman. So dito natin nakita yung news kung saan pag-usapan natin mamaya kay Macro Asia naman. Kasi nasa hot seat nga yung usapan sa West Philippine Sea po natin. Okay, so punta tayo dito sa ating PSE index. So medyo hindi maganda kasi nag-breakdown tayo dito sa ating MA100. So yun nga, yung catalyst siguro is yung negative net foreign selling natin is negative 1.63 billion. So net outflow pa rin tayo. So kakaiba talaga kasi araw-araw ayaw bumili ng mga foreigners bagkos lumalabas po dito sa ating Philippine market. Kasi kung titignan mo yung overall chart natin, sobrang bearish nga naman yung kanyang pinuntahan. So hindi maganda yung nangyari ngayong araw na to kasi kahit na sabihin mong long weekends kasi walang optimism yung ating foreigners, nag-breakdown na tayo dito sa ating MA100 which is not a good sign. So baka meron pang parating na correction dito sa ating market, lalong-lalo na malaki na yung volume at yung candle natin is wala pang bullish momentum. So parang nag-uumpisa pa lang yung pagiging bearish po ng ating index naman. So ibababa na natin yung support natin. So possible dito sa may mag-fill the gap itong si PSEI pag wala pa rin po tayong foreign buying or positive news dito naman po sa ating market naman. So makita mo yung ating RSI talagang diretsyong pababa. So ini-expect ko na nga baka mag-retest tayo sa RSI 30 kasi ito yung previous low natin nung nakaraan dito sa may area na to. At makita mo dito sa ating MACD, so bearish na rin yung signal natin kasi yung blue line nasa ilalim na po ng ating red line naman. Okay, silip tayo dito sa ating global indices. So as usual, no, yung global indices natin lalong-lalo na dito sa US market. So 'di ba negative sila ng futures, nag-green pa rin pala yung ibang indices naman nila maliban kay Nasdaq Composite Index. At makita mo ngayong araw na to, parang gusto na naman mag-green ng ating US market naman. So pero pagdating dito sa Europe, mukhang hindi maganda yung opening bell nila kasi negative 0.2, negative 0.4 na yung average ng indices naman dun sa bandang Europe. Pagdating dito sa Asia, nag-down ng konti itong si Nikkei natin, negative 1.4. Pero yung the rest, at saka itong si China, di ba, laki. More than 2% yung tinaas. At anyway, tayo lang yata yung medyo bagsak na bagsak. Yung dito pala sa Malaysia, bumagsak sila, negative 1.9%. Pero suma total, Philippines pa rin ang kulelat pagdating sa major indices na nakikita po natin. So sa ngayon, ang big news globally is yung pagre-resign ni Prime Minister Abe ng ating Japan. So sabi dito sa Market Watch na news, pwede nyo basahin to. Shinzo Abe, Japan's longest serving Prime Minister, says he's resigning because a chronic illness has resurfaced. So meron yatang ulcer itong si Prime Minister Abe kaya magre-resign na po siya. So magkakaroon siguro ng konting
volatility dito sa bandang Japan, which is pwede ring makaapekto sa atin kasi 'di ba nagre-rely din tayo ng trade relations dito sa ating Japan. So hopefully yung papalit sa kanya na Prime Minister is ganun pa rin naman yung policy na implement toward Philippines economy naman natin. So 'di ba trading partner natin itong si Japan at nababasa niyo naman siguro medyo marami din silang naitutulong dito sa ating Philippine economy naman. So siguro isa ding kaya si President Duterte, 'di ba, pag ginugoogle mo yung pangalan niya, ang pinag-usapan din sa kanya yung meron siya kasing remark regarding doon sa parang potential cancer ba, pero hindi naman nag-cancer daw yung pagkakaroon niya ng doon sa kanyang bandang bituka naman yung problema ni President Duterte din. So hindi naman cancer, sabi din ni spokesman Harry Roque doon sa mga news. So no need to worry about sa health po ng ating president naman. Yun nga lang si Prime Minister Abe, so magre-resign. So abangan natin yung mga susunod na news. Baka pwedeng makaapekto din dito sa ating Philippine market kung ano yung magiging direction naman ng bagong administration na papalit dito kay Prime Minister Abe, lalong-lalo na doon sa mainit ngayon yung West Philippine Sea. So yung mga bangayan, 'di ba? So meron tayong protest sa China and then meron naman protest yung China sa atin. So nagkakaroon na ng back and forth na usap-usapan sa West Philippine Sea naman natin. So kaya nga sinama natin si Macro Asia, pag-usapan natin ng konti mamaya yung news naman related sa kanya. Okay, so sa ngayon bearish tayo. Pwedeng magkaroon ng pullback, mag-retest dito sa MA 100 by Tuesday kasi majority kasi ng blue chips nagbagsakan, 'di ba? Makita nyo, more than 3% halos yung mga blue chips natin yung binagsak. Although inakyat sila ng ibang blue chips natin kagaya ni TEL, si Pure Gold, saka si GGS. Pero yung mga banks natin nagbagsakan na naman, yung mga properties na iba nagbagsakan din. So hindi maganda, pero medyo exaggerated ng konti yung pagbagsak. So, titignan natin. So, hopefully, yung sinasabi ko doon sa mga previous review, so, magkaroon tayo ng retrace pabalik, bullish engulfing candle, at hindi siya mag-Dow G pagdating ng closing naman. So, nag-expect tayo ng konting pullback pataas sa PSEI by Monday, by Tuesday, kung wala namang masyadong negative news po dito sa ating Philippine market. Pero sa ngayon, pinapakita na ng ating index action, yung movement is talagang downtrend po tayo in the short term na mga tradings po natin. So medyo konting ingat muna. So wag dagdag ng dagdag doon sa mga blue chips natin kung meron kang hawak. Magdagdag na lang tayo sa kanila pag meron na lang ulit upward momentum dito sa ating mga blue chip stocks naman. Okay, so yun po yung mga nakita natin overall dito sa ating market. Unahin natin si Mermart. So medyo pinag-usapan ngayong araw na to si Mermart. Kasi medyo matindi po yung profit taking. So nag-loss siya, nagkabuhusan. Ito yung literal na buhusan kasi negative 5.77%. So mukhang hindi maganda yung nangyari dito sa kanya kasi in-expect nga natin magkaroon siya ng retest dito sa bandang taas ng ating MA 100. Pero parang malakas yung selling pressure dahil nga medyo mahaba yung bakasyon, kahit na may expectation ng pagbubukas po ng additional store itong si Mermart natin. So parang sakto siya, no? So hindi ko naman inaasahan na sakto dito sa ating yung pinag-usapan natin kahapon dito sa ating MA20, di ba? So meron tayong trading range na nilagay. So medyo malakas yung pullback ng ating prices. So tingin nga natin nagbakasyon muna yung ating mga traders. So medyo mahaba kasi. So alam niyo naman pag mga weekends may mga lumalabas na news na hindi maganda. So selling volume yan, medyo malaki yan. So medyo marami nang nag-profit taking in the short term dito kay Mermart natin. So makita mo din yung ating RSI. Mukhang magkakaroon na retest dito sa ating RSI 50 level naman. So hopefully magkaroon siya ng rebound by Tuesday. So yung mga gustong sumabay sa kanya, eto na yung chance mo ulit na makapasok dito kay Mermart. Hopefully meron siyang Dow G na lalabas dito or isang green candle naman para kahit papano magandang pasukin kasi pwede ring maging bounce area yung ating MA20. So pero pag ayaw talaga niya, yung susunod na support level natin is dito sa consolidation ng candles natin previously nung hindi siya makakyat dito. So pwedeng mag-retest siya pabalik dito sa around 2.8
pesos naman. So ilalagay muna natin yung resistance dito sa bandang taas 3.26. So hindi pa natin confirm kasi kung ito bang buhusan na to is meron talagang bad news doon sa opening ng stores ni Merrimart or ano lang to, nagbakasyon lang talaga yung mga supporters natin dito kay Merrimart naman. Okay, so yung pinapakita lang ng candles natin is sa ngayon bearish siya. So wag mo nang sasalo sa kanya hangga't wala po tayong makakita na Doji or green Doji, green candles dito po sa stock natin na si Merrimart, or hopefully magkaroon na rebound yung RSI sa RSI 50 at wag mag-breakdown yung blue line dito sa ilalim po ng red line naman ng ating MACD. Okay, next po natin yung ating mga mining. So yung ibang mining medyo nagkaroon ng pullback. So itong si nickel hindi naman masyadong affected siya ngayong araw na to kasi medyo malakas naman yung mga supporters niya. So, ibabalik natin pa rin kung anong pinag-usapan natin sa kanya kahapon doon sa previous reviews natin, ganun pa rin naman. So, guguhitan lang natin. So, na nagre-resist yung bandang taas natin sa 3.43 and then yung support pa rin naman natin is dito sa ating around 2.9 or 3 pesos dito sa may bandang gap area naman nitong si nickel natin. So, hindi mo natin itataas ng konti yung ating resistance area sa kanya kasi wala pa naman siyang breakout level dito naman sa bandang taas natin. So, hindi pa siya nag-try na mag-breakout. Medyo malayo pa naman siya ng konti. Pero kung overall picture ang pag-usapan, syempre, uptrend pa rin yung nakita natin dito kay nickel natin. Kasi nagsusupport naman yung ating MA20 sa kanya. Ayan. So, yan muna yung reference natin. I-clone natin ng konti para kung medyo optimistic yung mga traders natin. So, pwede mong targetin dito sa bandang taas around 3.6 pesos. Kung makalampas na po siya dito sa around 3.43 pesos naman. So, kung titignan nyo kasi globally guys, yung prices po ng ating mga metals, halimbawa itong si nickel, marami akong nakita dito sa post sa Instagrams. Papataas pa rin po yung prices ng ating mga metals. So, most likely, yung mga nagbagsakan na mining natin, kung wala pa rin optimism sa blue chips by next week, dito pa rin po sa tingin natin na dito pa rin po maglalaro yung mga traders naman natin. So, makakakita pa rin tayo or mag-i-expect tayo na ma-spike po ng mga prices. So, wala pa sa overbought signal itong si nickel. So, hopefully, magkaroon pa siya ng chance para mag-breakout sa around 3.4 pesos na resistance naman natin sa kanya. So, ang dami din nag-trade sa kanya. 1.77k naman. So, next po natin si dito. Ayan, so, nagbabasa ako dito sa social live feeds ng Investagrams kanina. Mukhang nahahaluan ng politika yung stock natin si dito kasi marami ng nagsasagutan yung mga dito natics natin tsaka yung mga anti-Duterte naman. So, parang may halong politics na yung nababasa natin ng mga usapan dito naman sa social live feeds po ng Instagram. So, anyway, tingin na lang muna tayo dito sa chart kasi wala namang mananalo sa usapang politics. Tingnan na lang natin yung chart po nitong si dito natin. So, nag-loss siya, negative 1.18%. Pero kung overall price action movement, so intact pa rin naman yung pagka-uptrend po nitong si dito natin. So, ganun pa rin naman kung ano yung resistance natin sa kanya nung nakaraan dito sa may bandang gap area. So, dito pa rin tayo titingin sa kanya for potential breakout naman. So, kasi yung prices natin, naglalaro pa rin naman dito sa bandang taas po. Ngayon, di ba, 3.35. So, malakas na support mo yung around 3.3 pesos dito sa stock natin kasi dito. So, intact yung ating RSI. Kita mo naman, RSI above 50. So, naglalaro lang siya dito. And then, okay pa rin naman yung ating MACD. Nakabukas pa rin naman. So, anyway, pag ganyan nakita kasi natin, kung chart lang ang usapan, so, medyo malakas yung potential na itry niyang i-break yung around 3.47 pesos or dito sa may gap area po natin na si dito kasi hindi naman masyadong bumabagsak po yung kanyang prices naman. Ayan. So, ang daming usapan dito sa social live feeds. Ayan. So, magbasa din tayo minsan dito sa social live feeds ng Investagrams para medyo mamulat tayo dun sa mga usapan naman relating po dito sa stock natin na si dito CME Holdings. Okay? So, yun po yung nakita natin sa kanya. Meron pala isang related news, hindi ko na nabasa. So, regarding naman, parang ano
yung ARTA natin. So about sa red tape, yung anti-red tape yata natin to. Ang sabi naman niya regarding dun sa pagkaka-delay ng mga cellular tower applications, siguro related na rin dito sa stock natin na si dito. Kasi incomplete naman daw yung tower application requirements ng ating mga mga nag-a-apply ng pagbibuild po ng cellular towers po natin. So pwede nyo basahin to, article po to galing kay Business World. Yesterday to around 7:31 PM. So magandang basahin din para alam natin kung anong dahilan bakit nadi-delay yung deployment po ng ating mga towers. So sabi dito, only 122 out of over 1,500 applications for cellular towers had complete requirements, and the resulting delays were not due to inaction by local government naman. Okay, so tingnan natin kung anong lalabas na epekto niyan dito sa stock natin si dito. Pero kung price action lang, intact pa rin po yung pag-uptrend nitong si dito naman natin. Okay, next po natin si Holcim. So mukhang ito lang yung winner of the day na nakita natin, saka si PLDT natin kanina, at saka si Pure Gold, medyo nag-upsurge yung kanyang price. So anyway, sa mga trending stocks natin, eto nga po si Holcim ang bida ngayong araw na to. So mukhang malapit na siya dun sa usapan natin sa kanya kahapon. Dito naman sa around 6 pesos na resistance level po nitong si Holcim natin. So sabi natin kahapon, maganda kasi yung catalyst dito sa cement natin na mamaya pag-usapan natin si CHP. Kaya lahat po ng mga cement companies natin is nag-react po siya. At di ba nag-usap tayo dito sa kanya kahapon, ang sabi natin sa kanya, based doon sa current charts niya at saka sentiment doon sa mga stocks na cement, yung reward risk natin sa kanya is malaki kasi maganda po kasi potential is 12%, and then yung potential reward, and then yung potential loss mo kung medyo strict ka sa kanya, meron ka lang around 5% na possible na loss kung susundin mo yung reward risk na nakita natin kay Holcim. Kaya siguro tinulak na rin ng ating mga traders, so maganda yung kanyang move. At yun nga naman, di ba, medyo may trend lines yung mga RSI saka MACD, and then sinbukan ng or pinasukan ng volume ngayong araw na to. So congrats po doon sa mga naka-bottom pick kasi mukhang nagkaroon na ng fruits yung kanilang pagiging patient. So nag-gain po siya ng 8.99%. So ganyan minsan guys, sa trading hindi naman after 2 days, 3 days kumikita tayo. Pero minsan inaabot pa nga yung isang vlog ko dito, inaabot yata ng 6 months bago ako kumita doon sa isang stock. Ito naman si Holcim from August 3 until August 28. So halos isang buwan din bago umakyat yung kanyang price ng significant na value ng around halos 20% na. Kung medyo dito sa may consolidation, dito sa pinaka-bottom niya, yung pick-up point mo naman dito kay Holcim, which is a good trade na, 20% na yan. So, malaki na yan. So, konting patience lang doon sa mga hawak mo. Basta uptrending naman yung kanilang direction. Wag lang yung ganito, yung parang pabagsak. So, medyo mahirapan kang kumita, or kung nag-average down ka sa kanya, mas lalaki pa po lalo yung loss na ma-incur mo naman sa kanya. So mamaya makita natin kay Ayala yung ganong scenario naman sa kanya. Kasi yung iba na nababasa ko nag-average down sa kanya. Anyway, so yun naman yung plan nyo. So yun yung sundin nyo kung ganon po yung plano mo sa kanya. Long term talaga. So eto, pinapakita natin is all about strictly sa trading naman in the short term naman. Okay, so congrats po. So itataas na natin yung kanyang resistance kasi nandiyan naman na siya. Tingin natin susundan pa yan kasi malayo pa naman siya dito sa overbought signal. So ilalagay natin dito sa bandang taas at around 6.69 yung potential na reward mo kay Holcim kung umayon pa rin po yung volume at hindi pa mag-profit taking yung mga nakahawak dito kay Holcim. So ang worst case pwedeng mangyari sa kanya, mag-retrace siya pabalik, mag-profit taking, and then magkaroon na retest. So, magiging support mo na ngayon yung dito sa bandang baba, yung previous na resistance mo naman sa kanya at around 5.6 pesos naman. Okay, so yan po yung mga nakita natin dito kay Holcim. Next po natin si Ferronickel. So, medyo bumagsak ng malaki. Negative 3.01% itong si Holcim, at ito yung hindi maganda sa kanya. Medyo malaki po yung volume na lumabas naman. So, hopefully,
Hindi yan maging catalyst para magkaroon ng pagbagsak ng price itong si ferronickel. Makita mo naman yung ating MACD is okay pa naman siya. Yun nga lang yung volume hindi maganda ngayong araw to. So muntik na ma-hit yung TP natin dito na 1.4 naman. So hindi siya masyadong umakyat. So anyway, lalagay ko pa rin yung resistance sa around 1.4 kasi malapit naman dyan yung ating current price. At yung support level natin, possible susunod na siya dito sa galaw ng ating MA9 naman. Ayan. So, medyo optimistic pa rin naman tayo dito sa ating mining. Sabi ko sa inyo, yung global prices kasi guys, patuloy pa rin na umakyat, which is yun yung catalyst. Kaya patuloy po na umakyat yung ating mga mining companies naman. Kanina si Mark Ventures, mukhang umakyat din yata, di ba? So, yan po muna yung nakita natin sa kanya. So, mukhang magko-consolidate muna itong stock natin na si FNI naman. So, next po natin si CHP. So, akala ko didiretso na naman itong si CHP. So, nauntog siya. Nag-profit taking na po yung iba. So, makita mo yung volume. Malaki kasi malaki na kasi yung kahapon, di ba? 11%. So, nag-loss siya ng negative 3.31%. So, lumalabas. Ito yung malakas na resistance natin sa kanya. So, makita mo guys, normally, di ba? Yung mga stocks natin, nauuntog dito sa mga resistance area. So, makita mo dito, saktong-sakto, di ba? So, naging support ito dati, nagkaroon ng breakdown, ni-retest niya, naging resistance. So, dito nagkaroon ng resistance itong si CHP po natin. So, wala kasing wala akong makitang follow-up dun sa news kung niluluto ba talaga yung usapang CMEX tsaka Henry C. Jr. naman. So, yun po yung abangan natin na news sa kanya. Wala akong nakitang follow-up na news. Kaya medyo lumabas siguro muna yung iba or nag-profit taking kasi overextended na nga siya. Makita mo naman yung ating RSI. Nasa overbought signal naman. So, okay pa yung kanyang MACD. So, ibig sabihin, meron pang momentum itong si CHP naman natin. So, hindi pa namamatay yung kwento tungkol naman sa kanya. So, tingin natin, kung sakaling medyo bearish na yung mga may hawak sa kanya, tingin natin malakas ng support yung 1.4 pesos naman. So, anyway, dapat ginagamitan mo ng reward risk. So, nung kahapon, di ba, malapit dito sa resistance area. So, ganun talaga pag nauntog siya, and then, mahaba yung bakasyon, minsan nagpa-profit taking muna talaga yung ating mga traders naman. Ayan. So, yan lang muna nakita natin sa kanya. So, meron tayong maliit na trading channel sa kanya. So, uptrending pa rin naman. And then, bukas na bukas pa naman yung ating mga bull signal kay CHP. So, wag lang magkakabusan ulit ng mga ganyang kalaking volume. So, it's a red flag pag ganyang kalaki pa rin yung volume na lalabas by Tuesday naman. Ayan. So, next po natin si Ali. So, eto kagaya ni Ali, di ba? So, kung nag-average down ka sa kanya, so lalaki ng lalaki po yung loss mo sa kanya kasi hindi pa natin alam kung ano po yung bottom nitong si Ayala. So, kahapon naglilin tayo, mag-support siya sa around 28.8. Nandiyan na siya at makita mo naman yung candle is bearish pa rin. Baka bumagsak pa rin po itong si Ayala natin. So, naghahanap pa rin siya ng support. So, siguro yung current price na yan, medyo malakas ng support kasi makita mo dito, 3 beses na nagkaroon ng support sa current price natin na 28.8 naman. So, ang pwedeng mangyari, magkaroon siya ng shakeout, magkaroon ng Doji, and then mag-retest dito naman sa bandang baba. So, hanap tayo ng support niya. No? Baka meron dito sa kabila. So, pwedeng maging support tong area na to. So, meron siyang low dito sa around, malayo na yata to, no? 27.47. So, mangyari, bumagsak siya, mag-touch sa 27.47. Maganda kung magkaroon siya ng Doji pagdating naman sa closing. Kagaya nung nakaraan dito sa area na to, red candle, and then nagkaroon naman ng Doji, naging sign para mag-reverse ng konti yung kanyang mga prices naman. So, medyo extended yung pagbaba ni Ayala, kaya bearish na bearish po yung mga investors natin. So, makita mo yung moving averages natin. Nasa ilalim na yung MA9 saka MA20 ng ating MA100, which is still not a very good sign. At, ayun, nasa overbought, nasa oversold signal na pala itong si Ali. So, hopefully, magkaroon siya ng bounce for the coming few days ng trading natin. So, inasahan natin, baka magkaroon siya ng bounce around RSI 25 naman kasi dito sa area na to, mayroong mga bounce po yung ating
RSI naman. Ayan. So, hindi pa malinaw kung ano yung possible reason bakit bumabagsak itong si Ayala. So, ang alam lang natin is yung MACI rebalancing. So, yun lang po yung nakita natin sa kanya na possible na catalyst na bumabagsak. Kasi yung ibang property natin, tingnan lang natin ng konti. Halimbawa si MEG. So, bumagsak din kasi lahat ng property natin. Ha? So, si RLC, si Double Dragon. So, bumabagsak. So, lahat naman ng property. Kaya lang, itong si Ali, medyo malakas po yung pagbagsak kasi halos majority ng net foreign selling natin sa kanya negative 490.92 million. So may mga malalaking investors lumalabas muna dito sa stock natin na si Ayala naman. So yan lang muna, lagyan lang natin ng support. So wala pa tayong makitang bounce sa kanya guys kasi wala pa po tayong mga bounce signal naman sa kanya. And then dito tayo sa ating Mark Ventures. So nagkaroon siya ng indecision candle. So parang akala ko nga diretso ni Mark Ventures yung usapan natin kahapon. Di ba nag-drawing tayo sa kanya ng trading channel, medyo malaki yung nakita natin na reward sa kanya. So nung nilagay ko dito sa bandang taas naman yung ating ascending trend lines naman sa kanya. So hindi pa rin naman nagbabago yung sentiment natin sa kanya kahit medyo inverted doji yung nakita natin sa kanya. Pwede magkaroon siya ng retest ulit dito sa support area niya, dito sa baba ng ating ascending trend lines. Pero tingin natin baka kayanin pa rin niyang suportahan yan kasi yung volume maganda pa rin po hanggang sa ngayon. So nag-gain pa rin naman siya for the day 2.97%. Yun nga lang medyo nasa overbought signal ka na. So baka magkaroon muna ng isang maliit na pullback itong si Mark. Pwedeng magkaroon siya ng hanging man, magkaroon na retest bago niya ipagpatuloy po yung pag-akyat naman ng kanyang mga prices. So, yun nga, sabi sa inyo, madaling itulak to kasi 3 billion lang po yung kanyang market capitalization naman. So, kayang-kaya yan ng mga traders natin na malalaki po yung puhunan. Halimbawa, sa ngayong araw na to, ang value niya lang is 16.8 million pesos naman. Okay, so warning sign ng konti kasi nasa overbought. Pero kung yung sentiment overall sa mining is or nickel is maganda, so mahihila pa rin po itong si Mark Ventures natin. Siguro ilang araw kasi nung nakaraan, kinaya naman niya ng halos 1 linggo na nasa overbought signal po yung ating RSI level naman. Okay, and then lastly, dito kay Macro Asia, sinama natin siya. So medyo warning kasi yung news na alarm or rather alarming din. Makita mo yung galing kay Governor, tama ba? Kay Mr. Revilla. So, i-refresh lang natin yung kanyang news. So, ang sinasabi dito ni Mr. Revilla, Governor John Vic Rimulya. So, mainit kasi yung yung bangayan sa West Philippine Sea natin. So, pinag-uusapan pa rin doon yung sovereignty natin or doon sa exclusive economic zone natin na mukhang nakuha yata ng China. So, ngayon, ito kasing yung nagde-develop ng Zhangli Airport natin, yung kanyang, di ba si Macro Asia, ang isa dyan. Yung kanyang partner, itong company na si CCCC, sila kasi yung gumawa daw pala nung di ba meron silang mga building structures, airports na ginawa doon sa Spratlys Island na kinuha ng China. So lumalabas sila yata yung contractor doon. So ngayon mukhang pinag-iisipan ngayon ni Governor Rimulya kung itutuloy pa ba yung project na yon kasi naumpisan na rin naman siya. So, it's up to President Duterte daw kung magdi-decide kung itutuloy po yung project nung CCCC na company natin together with Macro Asia naman. So, very critical po yan kasi possible maging bad news kay Macro Asia pag hindi po natuloy yung development niya ng airport doon naman sa yung tinatawag natin na Zhangli Airport naman. So makita mo dito medyo reddish yung ating mga candles. So hindi naman siguro yun yung initial na dahilan kaya bumabagsak, pero sa ngayon kasi nag-surface yung news na yan, so it's not a good sign for now dito sa stock natin na si Macro Asia. So sana magkaroon ng development dito sa news na to sa kanya, and then maklarify ni President Duterte kung tuloy nga po yung project
dito sa ating Sangli Airport naman. So hindi rin maganda yung kanyang mga volume. So makita mo dito, mga selling volumes yan kasi red yung mga candles. And then anyway, mukhang traders yung lumalabas kasi maliliit. Pakonti-konti binabawasan po yung volume na na-imbak dati dito kay Macro Asia naman natin ngayon. So medyo bearish tayo dito kay Macro Asia, gawa ng news na yon. So hopefully hindi masyadong bumagsak yung RSI natin by next week at mag-bounce lang siya dito sa RSI 50 para medyo safe pa rin yung movement natin dito kay Macro Asia. So kung meron siyang green candle by Monday or Tuesday, so maganda kasi mag-perform siya ng higher low dito naman sa area na to ng ating MA20 naman. Okay, so yun po yung mga reviews natin for the day. So kung mapula yung portfolio mo, may mga nagsisend sa akin ng ng ports na mapupula. So normal yan kasi pabagsak nga po yung ating index, lalong-lalo na kung medyo dependent ka dito sa ating mga blue chips naman. So sa akin minsan ang ginagawa ko kasi support ko mix yun. Minsan may hawak akong blue chips, minsan may hawak din ako ng mga trending stocks, yung mga nag-uptrend talaga. So lumalabas for this season na pabagsak yung ating market, yung mga blue chips natin hindi maganda talaga. At yun nga, nandito sa mining, saka mga cement, yung ating mga traders naman, kung saan medyo umakyat ng pakonti-konti yung ating mga prices naman. Ayan. So tignan, huwag ka muna tumingin sa port mo kung medyo madugo talaga kasi wala naman na tayong magagawa for this time kasi long holidays nga. Ayan. So pwede mag-relax ka muna, mag-de-stress kung medyo mapulang yung port mo, and then balikan mo na lang by Monday or by Tuesday para naman may strategize mo kung ano yung gagawin mo sa kanya. Kung talagang maglo-long term ka ba talaga o short term yung goal mo sa iyong portfolio naman. Okay, so yun lang. Review lang ulit tayo by weekends. So don't forget to subscribe dito sa ating Palabi Trader na YouTube channel. Follow mo lang ako dito sa aking Facebook account at sa ating Facebook page. Ganun din po dito sa ating Twitter account naman. So have a good long weekends po at kita po ulit tayo by Tuesday naman. Okay, maraming salamat po sa inyong panonood at pakikinig.